sa ating bansa. Kung sakaling siya ay palarin, mga kababayan, at may halal sa pagkasenador, no? Alam kong hindi papayag ang iba sa inyo na hindi mangyari yun, no? Sasayangin ba natin ang isang potensyal na mabuting leader ng ating bayan? Di ba hindi? Sawa na tayo sa mga paulit-ulit na lang nandyan na sasabihin gagawin ng para sa bayan, pagbabago, no? Iangat ang buhay ng mga Pilipino, no? Isulong, pangatin ang bansa. Pero wala man, matagal na sila dyan, mga kababayan, matagal na sila dyan, wala namang nagbabago, at yan ang bukang bibig nila tuwing maghahalala na kapag tatakbo sila, no? May nagbago ba? No? Pero tahimik ang ating mga kababayan, at alam ko, isa sa mga napipisil nila o ibuboto si Kong Dante Marcoleta. Ano po? Hindi tayo, katotohanan to. Katotohanan to. 12 pagpipilian dyan. 12. Imposibleng hindi mapasama si Kong Marcoleta. At ang saganang akin naman ay ito na ang pagkakataon para ibuhos ng ating mga kababayan ang suporta sa kanya. Sapagkat isang potensyal at mabuting leader ang ilalagay natin sa pwesto sa Senado. Lalo na, sigurado 100% dadalhin yan. Siyempre, miyembro siya o kaanib siya sa Iglesia ni Cristo, no? Siyempre, yung mga ibang grupo pa, ibang relihiyon. Sa ibang mga relihiyon, hindi naman solid bumoto yan, kanya-kanya yan, Kasi ang katwiran kanila, human rights, karapatang pantao, no? Kasi pag iglesia ang nagkaisa, diktadorya, pag sila, okay lang, di ba? Napapansin niyo mga kababayan, no? Diktadorya, ang laki ng problema nila sa mga kaanib sa iglesia. Hindi naman masunurin yung mga yan kung ano ang itinagubilin sa kanila ng tagapamahalang pangkalata ng kay Eduardo Manalo, no? Susundin nila yan. Susundin. Sapagkat alam nila na mapapabuti sila. Ganyan po sa Iglesia ni Cristo. Hindi sila nang malaban. Kumbaga dyan na talagang pinino sila sa pagiging masunurin sa namamahala, sa kanilang leader, dynamic leader, no? Itong ating ibang mga kababayan, talagang namumroblema. Bakit daw pati pinakikialaman? Alam niyo, may doktrina kasi dyan sa iglesia na isang paghatol, no? May kaibigan tayong mga iglesia, no? May mga kaibigan tayo dyan, no? Isang paghatol, no? Saklaw yan sa pagboto. Kailan ka ba hatol? Kung titingnan nyo sa diksyonaryo, yung paghatol, pagboto yan, isang paraan ng judgment, Maglalagay ka ng mga lingkod bayan, sa pamagitan ng paghatol. Hatulan mo, i-deliberate mo kung sino ilalagay dyan sa mga posisyon, kung sino ang bibigyan mo ng kapangyarihan. Pero yung kaisahan ng iglesia ay talagang solido yan. Kung meron man sa kanilang manlalaglag, may kalalagyan, no? Pero ang katotohanan, mangilan-ngilan lang yan, no? Kumbaga lang yan, kurot lang. Pero ang majority, susunod sila sa namamahala sa tagubilin, no? Sa pasya ng pamamahala kung sino ang bibit-bitin o tutulungan na pagkakaisahang ihalal sa mga posisyon, sa iba't ibang posisyon o mga lingkod bayan, mula sa maliit hanggang sa mataas, no? Yan nga sa national election, sa itong paparating na 2025, no? Mga senador, magluluklok tayong muli dyan, mayor, congressman, gobernor.
at iba pa, mga party list, no? Eh, kaya nga isang kandidato mataas ang respeto sa iglesia, no? Kasi pag binitbit ka ng iglesia, pinagkaisahan ka, may automatic, may boto ka na, saan mo kukunin yun, no? Kung halimbawa sa isang tumatakbo kang mayor, sa isang munisipalidad o siyudad, no? Tatakbo kang mayor, ang botante doon, registered voters ay 40,000, no? Eh kung halimbawa ang saklaw, mga lokal doon, yung mga kaanib doon sa iglesia ay nasa, palagay na natin, nasa, example lang to mga kababayan ha, palagay na natin nasa 5,000. Hindi may automatic 5,000 ka na, maliwanag, botante yun. Oh, plus yung boboto pa sa'yo, supporters mo na hindi nila miyembro, mga kababayan, di po ba? Ay malaking tulong, no? Eh kung even kayo ng kalaban mo, tay kayo, eh maungusan mo kasi may boto yung iglesia, may alas ka na no? Kaya nga may mga politiko o lingkod bayan tatakbo, eh pumupunta doon sa sentral, sa namamahala, musulat sila o gusto nila deliberate, mapasama sa deliberation para pagkaisahan, no? Hindi naman porke pag sinabing ganito no? Yung nga, hindi, pag-uusapan pa yan, hindi dadaan pa, sasalain pa yan, no? Ang iboboto na iglesia, yung talagang hindi rin makasagabal sa kanilang mga paglilingkod, no? Yung hindi nila kalaban, no? Mahirap yun, kalaban nila, eh talagang hindi nila susuportahan yun. Pero kung kasakadiwa nila, may paggalang sa iglesia, may pag-respeto, ay sigurado, plus yung plataforma mo, yan. Ganyan po dyan yung mga patakaran, yung mga requirement ng mga alam nyo, sa isang napakinggan ko, napanood sa isang vlogger, mga kababayan, nung nagsalita doon si Kong Marcoleta nung sa mga kababayan natin sa Davao ba yun, inano niya yung plataforma niya kung ano na hindi na isa katuparan sa kongreso kasi nga tinatabla siya doon, no? Pinapatayan siya ng mic, kinukuha yung hopya niya para kainin ng iba, ano? Wala, parang hindi siya ginalang doon, parang initsyapuera siya doon. Kaya nga sabi niya hindi na siya masaya doon tutungtong na siya sa mas no? Kung saan hindi pa siya na tinatabla. Kasi binalahura na siya doon sa kongreso no? Ang inaatupag ng mga kongresista yung quadcom. Hindi na napaplan siya at nalilinang o naisa sa katuparan ang magagandang panukalang batas, no? Na maganda sana, isa sa mga napakinggan ko yung tungkol sa kuryente, no? Pagpapababa ng mga presyo ng kuryente, tubig no? Tsaka yung sa ekonomiya, yan ang isa sa mga plataforma, tiyak na plataforma ni Kong Dante Marcoleta na talagang isa sa katuparan, no? Yung sabi nga niya, kung natatandaan ko, nung siya ay nasa nakalatag sa Committee on Energy, binaklas siya ron sa Justice Committee, binaklas din siya doon, no? Kaya napundi na to si Kong Dante, no? Hindi na siya masaya, no? Ito talagang maliwanag na pangapi ito yung ginawa nila kay Kong Dante. Kahit ako nasaktan no? Kapag ikaw ay isang mamayan
ng isang lingkod bayan ay napi. Kaya Filipino loves the underdogs. Diba? Masasaktan ka. Ipaglalaban mo yan. Pababawiin mo yan. Kaya nga yung mga kababayan, alam ko mga kababayan natin dyan, no? Hindi man kaanib sa Iglesia ni Cristo, nakaano lang yan. Kumbaga, babawi yan. Raratsada yan sa eleksyon. No? At excited na tayo kung anong gagawin ni Kong Dante kung sakaling mahalal. No? Huwag natin yan yung survey na yan, wala yan. Sa actual magkakaalaman. Hindi pa naman ano yan Ito sa mga paparating na araw, ako, magbabago yan. Magbabago ang amoy ng survey na yan. No? Mind conditioning yan Kaya yung survey ng iglesia, magsusurvey pa yan. No? Kasi may kaibigan ng iglesia, nag-ano sila Diba? Meron din yan sila. Kinikilatis nila. No? Kung sino yung kandidato na gusto ng taong bayan, yung walang lokohan. Yung totoo talagang lumalabas sa bibig. No? At yun ang pamantayan. No? Bueno mga kababayan, dito muna natin tatapusin ang ating talakayan. At sana po nagustuhan ninyo at medyo nangapa tayo. At sa susunod ay pag-uusapan natin ang mga mahalagang issue sa ating sambayanan, sa iba't ibang mga sali, sa ating reaction, komento at iba pa. Sana po mag-subscribe kayo at maraming salamat po.